na linggo na po tayo ng atin pong series teaching about the I Ams of Jesus. Itong 7 I Am ni Jesus ay kinlaim ni Jesus kung sino ba siya. At sa unang I Am natin ay pinag-aralan natin that I am the bread of life. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Okay? Siya ang ating daily sustenance sa buhay natin. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. At ang ikalawang pinag-aralan natin na sinabi ni Kristo, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Kung ang tinapay nung panahong yun ay katumbas ng kanin sa atin, na kailangan natin, hinahanap natin yan. Ganun din kahalaga ang ilaw. Kung walang ilaw, walang wifi. Naku po, pag walang wifi ang katabi mo, mainitin na ang ulo niyan pagka walang wifi. Di ba? Kasi parang ang wifi ay bahagi ng ating buhay. Ganun din sa kuryente. Pag walang kuryente, walang aircon. Pag walang aircon, inis na ang tao. So, si Jesucristo ang atin pong daily necessity sapagkat siya ang ilaw ng sanlibutan. At ang ikatlong pagpapakilala na ating tinalakay ay sinasabing, I am the door. Si Jesus ang pintuan. Pinahayag po niya yan sa Book of John, chapter 10. Yon. Pinahayag niya, siya ang pintuan. So, siya ang ating door of opportunity sa buhay natin. He is our access to the Father and to the heaven. At ang ikalimang tinalakay natin na sinabi ni Kristo, kaapat pala, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. Ayan. At bilang mabuting pastol, ibinibigay ng pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At ang ikalima, last Sunday lang, ay tinalakay po natin kung ikaw nakadalo sa morning service o sa 1 p.m. o sa 3 p.m. na gawain, iisa lang po kasi yung topic na sinishare. Kaya lang, different presentation kasi kanya-kanya po itong ay nakukuha na mensahe kay Lord. Pero iisa lang ang paksa. Ano yun? I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ngunit siya'y mabubuhay. Yan po. Ngayon, ang ika-anim na atin pong pag-aaralan ay winika ni Jesus Christ ang ganito. I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At saan natin makikita yung binitawang salita na yan ni Jesucristo? Yan po ay matatagpuan natin sa aklat ng 1, Kabanata 14, talatang 6. Na sinabi ni Kristo bilang tugon sa katanungan ni Tomas. Si Tomas kasi ay nagtanong sa Panginoong Jesus, Lord, hindi namin alam kung saan ang daan at saan kayo patutungo. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ngayon, bago tayo dumako mismo sa pinakawikang sinabi ni Kristo sa 1:14, talatang 6, bigyan ko kayo ng background patungkol sa usapan, papaano pumatungo doon sa usapan na sinabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Sapagkat kung inyo pong pag-aaralan, kung pag-aaralan lang ninyo. Ngayon, kung ayaw niyong pag-aaralan, let me explain to you yung background nito, yung conversation. Sapagkat ang conversation na yan ng ating Panginoong Jesus, siya'y nakikipag-usap sa kanyang mga alagad. At ang pangyayaring pong yan ay eksaktong pagdiriwang ng tinatawag na Feast of Passover. Nasa introduction ko po yan. Kaya pakipakita po natin yung intro. Sige. Yan. Yung conversation
Yan, nilabas na lahat. Talagang gusto kong pabilisin ng ating Okay. So, the conversation, nakumbikta ata, tinanggal. The conversation is found in John chapter 13 to 17. Ito pong John chapter 13 hanggang chapter 17, yan po ang mga usapan na hindi po naitala sa Book of Matthew nang basahin natin ang patungkol sa Holy Communion na ginawa ni Jesus Christ. Akala lang natin, noong di ba nag-Holy Communion si Jesus, di ba, kanyang inofficiate yun. Anong celebration yun? Anong pagdiriwang yun? Yun ay pagdiriwang ng tinatawag natin na Passover. Celebration po yun ng Passover. Yan. Pag sinabing pong Feast of Passover, inaalaala ng mga Hudyo, yun pong pagdaan ng anghel ng kamatayan sa lupain ng Ehipto. At nang ito'y dumaan, lahat ng may pangid ng dugo ng mga pintuan at mga hamba ng pintuan sa tahanan ng mga Israelite ay hindi po namatayan ng sino mang tao. Yun lamang pong nakasurvive doon po sa anghel ng kamatayan na dumaan sa lupain ng Ehipto ang may pahid ng dugo sapagkat binilinan sila ng Diyos sa pamagitan ni Moses. Lahat ng mga tupa, 1 taon lang ang edad, walang kapintasan, ay inyong alagaan mula sa 10 hanggang 14 na unang buwan ng tinatawag na Nisan. At pagkatapos ng 14 ng araw na yon, papatayin ninyo yung kordero o yung batang tupa. At sa pagpatay nyo, yung dugo, ilalagay nyo sa mangkok at ito ang ipapahid nyo sa mga hamba ng pintuan para hindi kayo mamatayan ng lahat ng mga panganay. Panganay ng tao at panganay ng hayop. Sa mga tuwid, nangyari nga pong dumaan ang anghel ng kamatayan at na-spare ang bawat panganay sa pamilya ng mga Hudyo dahil doon sa Ehipto, nailigtas sila sa pamamagitan ng dugo ng pinatay nilang mga kordero. Yung kordero, ito po ay isang batang-batang tupa. 1-year-old lang ang edad. Ngayon, taon-taon po ay pinagdiriwang nila yun pong tinatawag na paglagpas ng anghel ng kamatayan doon sa bawat tahanan na may pahid ng dugo. Kaya po, tuwing ang tawag nila dyan ay Passover, Feast of Passover, pista ng paglagpas. Tuwing pong magdiriwang sila dyan, nagkakatay po ng libo-libong tupa sa Israel. At that time, ay marami na pong pinapatay sapagkat mababasa ninyo po sa 1 Kabanata 13, talatang 1, sabi ko nga po sa inyo, yung conversation ay nag-start sa John chapter 13. At dyan ay mababasa ninyo na sinasabi, bisperas na noon ng Paskwa. Ang ibig sabihin ng Passover sa Tagalog ay Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. So nakita ho natin, kapatid, na bisperas ng bagong taon tuloy, bisperas ng pista ng Paskwa. Pagdating ng 1:13, pagsapit ng hapunan, sabihin naggabi na. Nung gumabi, nagpalit na po ng araw sa Israel. Ito na po ang unang araw ng kanilang pagdiriwang ng Paskwa o Feast of Passover. Dahil iba po ang kalendaryong ginagamit ng mga Hudyo nung unang panahon kesa sa kalendaryo natin ngayon. Sa kanila, ang pagsisimula ng isang day o isang araw sa kanila ay paglubog ng araw. Samantalang sa atin, ang simula ng araw sa atin ay pagsikat ng araw. Sa kanila, iba, paglubog ng araw. Kaya, nang maghahapunan na sila ngayon, sila po ay kakain ng mga handa nila sa Feast of Passover. At dyan po, kapatid,
nagkaroon na po ng pagsasagawa si Jesus. Ang ginawa niya ay hinugasan niya ang mga paa na kanyang mga alagad bago sila kumain. At pagkatapos niyan, ay nagkaroon po sila ng mga conversation. At doon, ay habang sila ay nag-uusap, kumakain sila noong mga pagkaing inihahanda sa tinatawag na Passover. Hanggang sa napag-usapan ho nila ang pag-alis ni Kristo. Iiwanan niya ang kanyang mga alagad. I-click mo na, sis, Brad. Sige na, huwag ka na mahiya. I-click mo na para lumabas siya. Yan. Isa pa. Yan. Nalungkot at nag-worry ang mga alagad when they learned that Jesus will leave them. Kasi sabi ni Kristo Jesus, iiwan na niya ang kanyang mga alagad. Dahil kung pag binasa ho ninyo, kung babasahin lang ninyo, sabi ko sa inyo, ang conversation na nangyari ay panahon ng pagdiriwang ng Feast of Passover. John chapter 13 to John chapter 17. Kung nagbabasa ka ng Bible, pagdating sa John chapter 18, lumabas na sila ng bahay. Tapos nang lumabas na sila, doon na po dinakip si Jesus Christ. Dinakip siya ng mga Roman soldiers at iniharap sa mga high priest. Hanggang sa siya ay madala kay Poncio Pilato at nasintensyahan ng kamatayan para ipako sa cross. So, di pa nangyayari yun, dyan pa lang sa conversation na yan, ay kinikwento na po ni Jesus Christ ang patungkol sa kanyang kamatayan at pagbabalik niya doon sa langit. Ngayon, mga kapatid, dahil po sa yung mga alagad ay nalungkot, punta na tayo sa John chapter 14, verse 1. In-encourage ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sabi niya sa verse 1, let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. Kasi nakikita niyang iba na ang mukha ng kanilang mga kasamahan. Parang tignan mo ang katabi mo. Tignan mo kung troubled siya. Alam niyo naman kung troubled yung tao, hindi makangiti. Di ba? Sabihin, ang daming gumugulo sa isipan niya. Di ba? Ang daming mga panghamba. Ano na ang mangyayari? Ang tao bang parang naguguluhan ng isip nakangiti? Hindi. Di ba? Ang tao naguguluhan ng isip, hindi nakangiti yan. Maaring naka-ismid yan, nakasimangot yan. Parang katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Yung katabi mo, yan. Hindi nakangiti Yung katabi mo parang walang pera. Di ba? May ganun. Yung parang malungkot ng malungkot. Ganyan ang itsura ng mga alagad. At ano ang sabi ni Jesus Christ sa kanila dito? Ibinahagi ni Jesus sa kanila ang patungkol sa langit. Na ang langit ay hindi isang katang-isip lamang ng tao o ang langit ay hindi isang alamat lamang. Dahil pagdating sa verse 2, ang sabi ni Jesus sa mga alagad niya, in my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way where I am going. So, may binanggit si Jesus Christ. Sa gitna ng kalungkutan ng mga alagad na aalis na pala si Jesus, si Jesus Christ pala ay iiwan na tayo. Ang gustong sabihin ni Jesus, mamamatay na siya. At sa kanyang pagkamatay, dating ang time, iiwan na rin niya ang mga alagad niya at babalik na siya sa tahanan ng kanyang ama. So may binanggit dito na tahanan ng kanyang ama, therefore heaven is a real place. Ang langit ay isang totoong lugar. Hindi ito imahinasyon ng tao. Hindi po yan parang metaphor na pag masaya ka, langit ang nararamdaman mo. Pag malungkot ka at wala kang pera, impyerno ang nararanasan mo. Di ba? Maraming ganyan, ginagawa nilang metaphor, hindi literal ang langit. Kaya pag nakakita ng isang taong walang pera, o eto, impyerno naman ang buhay ko.
Ang tawag nila, impyerno. Nawala ng trabaho, Brad. Ano nangyari sa'yo? Ito, impyerno ang buhay ko. Bakit? Kasi tingin nila, minemetaphor nila ang impyerno eh. Parang hindi totoo. Ganon din ang langit. Ang langit, nakakuha ng trabaho. Wow, Brad! Para ako nasa langit ngayon kasi masaya siya. Pero hindi po ganon ang langit. Dito, ayon kay Jesus, ang langit ay isang lugar na ang tawag ay tahanan ng kanyang Ama. Heaven is a real place, and Jesus called that heaven as the Father's house. Sabi, sa bahay ng aking Ama. So, ang heaven ay lugar na tinitirhan ng ating Diyos Ama na nasa langit. Tahanan iyon ng ating Amang Diyos. At ikalawa, dito kapatid, ay itinuturo ni Jesus sa verse 2, in my Father's house are many rooms. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming mga kwarto. Kung iisipin natin, ang langit, ano kaya ang makikita doon sa heaven, sa kinilalagyan ng Diyos? Puro ulap? Puro bituin? Very boring ba? Hindi ba? Hindi pala puro ulap at puro bituin ang makikita doon sa kinalalagyan ng tahanan ng Diyos. Sapagkat binanggit dito, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Dito sa earth, ano sa palagay nyo ang maraming silid, maraming rooms? Sis, etong si first time po kayo, like dulo ay Rika ba kayo? Ano pangalan niya po? Janica. Ikaw, tatanungin kita ha. Pwede mo na magtanong. Baka mamaya mag-added ka. Tatanungin kita, ano ang makikita nyo rito na maraming mga kwarto? Schools. Ano pa? Kondo. Di ba ang kondo? Kasi yung rooms na yun, teacherhan. Hindi naman tayo mag-aaral doon sa langit at may school, may mga classroom tayo. Hindi sinabi sa Bible, in my Father's house are many classroom. Binanggit lang, in my Father's house are many rooms. So yung room na yon, tuluyan yon, tahanan yon, tulugan yon. So therefore, yung room na yan, meron po palang kondo sa langit. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, may kondo ka sa langit. Dahil, ang sabi rito, maraming kwarto. At kanino inihanda ang mga kwarto? Tingnan nyo, basahin natin ang verse 2. Kanino inihanda? Pagpapatuloy natin basahin. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Kung hindi totoo ito, sasabihin ko ba sa inyo? Yan ang sinabi ni Jesus. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Para kanino ang kondo? Para sa mga alagad, sa mga sumusunod, sa mga sumasampalataya, sa mga nananalig, sa mga naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sino sa inyo nananalig kay Kristo? Sino sa inyo alagad ni Kristo? If you are a disciple and believer of Jesus Christ, therefore, you have a condo in heaven. Bakit parang ang lungkot mo? Sabi ko, you have a condo in heaven. Sabi na, amen. Parang hindi siya excited. Maaaring hindi ka naniniwala, pero sabi ni Jesus, hindi ko sasabihin ito kung hindi totoo. Ayan, Tagalogin niyo po sinabi, if it were not so, i-translate natin, if it were not true, kung hindi ito totoo, would I have told you that I go to prepare a place for you? Tagalogin yan, kung hindi ito totoo, kung nanloloko lang ako sa inyo, sasabihin ko ba sa inyo? Hindi. Kaya nga, ibig sabihin, hindi panloloko na merong kondo ang bawat believer sa heaven dahil maraming kwarto nakalaan sa bawat mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo.
So, nakita natin na ang mga kwarto sa langit ay hindi isang kasinungalingan. Hindi isang panloloko sa mga tao ang binabanggit na ito ni Jesus. Ito ay totoong tirahan. Kasi ang delikado, pag hindi ka naniwala, hindi ka makakapunta doon. Dahil ang pwede lang pumasok doon ay yung naniniwala at nananampalataya. Pero kung hindi man totoo, nanloloko lang yung preacher na yan, yung pastor na yan, basahin mo nga ang Biblia. Ang sabi ni Jesus, sa tahanan ng aking Ama ay maraming kwarto. Kung hindi ito totoo, hindi ko sana sinasabi sa inyo. Sinungaling ba si Jesus? Hindi, wala nga raw pong, buti, katabi mo yan, sinungaling yan. Pero si Jesus, hindi. Amen? Si Jesus nagsasabi ng totoo. Amen? Na ipaghahanda niya ang mga mananampalataya. At alam ko, ngayon ay prepare na yung titirhan ng bawat mananampalataya. Kaya pagdating sa heaven, may titirhan ka. Huwag mong iisipin, pag bumunta ako sa langit, nako, maghapon lang ako nakatayo doon. At tumatanaw-tanaw ng mga, tinatanong ko lang mga stars, bituin. Walang magawa. At wala akong tutulugan. Siguro, naka-ano lang ako, nakatayo, nakaganyan. Hindi, may kwarto ka. At marami na po ako nabasang libro ng mga kabataan niya na, mga kabataan pa lang, na naranasan na nilang makarating sa langit. Testimony po yan sa mga Chinese na mga young people. Na naranasan na nila na sila ay dalhin sa heaven at nakita nila yung kanilang mga rooms. Na pagdating nila sa heaven, ipinasok sa kanila yung rooms. Hindi pa sila nagbabasa ng Bible. Wala pang alam yung mga kabataang yun. Kasi may mga missionary sa China. May nag-mission sa China. Ang mission nila, lahat ng mga Chinese children na parang lumaki sa kalsada. Walang nag-aarugang mga magulang. Kinupkop po nila yun. Yun po ang trabaho ng mga missionary na yun. Canadian missionary. Tapos pinatuloy sila sa isang tahanan, binihisan, pinapaliguan, pinoprovide ng pagkain, at tinuturuan po sila. Parang sa street children, ganyan ang mission nila. And then, tinuturuan sila patungkol sa Bible. Siyempre, hindi pa mga marunong magbasa yung marami doon, tinuturuan lang sila sa wikang ancient. At pagkatapos niyan, pinatutulog na po sila. Yun, sa pagtulog ho nila na yun. Isang araw, isang gabi, bigyan nilang nagising yung mga bata at pumasok si Jesus sa kwarto. At sabi sa kanila ni Jesus, halika, sumama kayo sa akin. Nagulat na lang ho sila. Paglabas sila ng kwarto, sila po kapatid ay dinala ng maraming anghel. Inilipad sila patungo doon sa heaven. Yun po ang testimony ng isang libro na nabasa ko. Kaya, yung mga batang yun, nang sila ngayon ay bumalik na sa earth, nagpapatotoo po sila doon sa missionary na nagkikwento sila ng karanasan nila. At sila po ay naging mga evangelist hanggang sa mga nagbinata at nagdalaga at nagsipag-asawa ang mga Chinese na yun. Kaya ngayon po sa China, bagamat ito po ay communist country, pero milyon-milyon pa rin po ang mga Kristiyano doon. Underground Christians ang tawag sa kanila. Hindi sila laya na sumamba dahil bawal, pero sa mga kuweba ho sila sumasamba. At marami po nakakakilala ng mga Chinese sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil doon sa mga yun na naging mga mangangaral ng salita ng Diyos, and they testified their experience when God brought them to heaven. Nagpapatotoo sila ng patotoo nila. At sinasabi nilang totoo ang John chapter 14. Kasi sabi nila, nung bata pa kami, dinala na kami ng Lord yan sa heaven. At isang patotoo, ng pagpasok ng isang kabata doon sa kwarto niya, meron pong mga fruits. Tapos, kinuha niya yon. Sabi ng isang kasama niyang bata, ba't mo kinuha yan? Dadaling ko sa earth pag bumalik ka tayo doon. Pinagpaalam niya doon sa angel na nag-guard sa kanya kung pwedeng dalhin. At kaya nga po nung sila makabalik sa earth, ipinakita po yung fruit na yun doon sa missionary. At doon sa mga tao, pag siya'y nag-preach, dala-dala pa rin niya yung fruit na yun na galing sa heaven. Na hindi nabubulok hanggang sa tumanda.
walang pagkabulok. So, kaya ang dami po nakakilala ng mga Chinese dahil sa testimony na yun. Amen? Oh. So, ngayon, mga kapatid, iwan na po natin yan dahil hindi naman yan ang ating pinag-uusapan ngayon. At pinag-uusapan natin dito ay yung nilinaw ni Jesus kung saan siya pupunta. At dito po, makita natin, siya ay pupunta sa tahanan ng kanyang ama, sa tahanang dating lahat, at ang tawag natin dyan ay condominium. At sinabi niya, alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Verse 4, and you know the way to where I am going. Saan ba pupunta si Jesus? Doon sa bahay ng aking ama. At ang sabi, siya'y pupunta roon para ipaghanda tayo ng ating matitirhan. Do you think prepared na, handa na yung iyong kondo sa langit? Handa na yung iyong titirhan sa heaven. At ngayon, ito namang si Tomas ay nagwika sa Panginoon. Siguro hindi malinaw sa kanya. Ang sabi niya, verse 5, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Sinabi na nga ni Jesus, saan siya pupunta? Sa tahanan ng kanyang ama, sa langit. Pero ewan ko lang, kung may pagkabingi itong alagad na ito. Sabi niya, Lord, we do not know where you are going. Hindi namin alam kung saan ka pupunta. And how can we know the way? Paano kami makapupunta doon sa pupuntahan nyo? Siya ay nagtatanong, paano siya makakapunta sa tahanan ng Ama sa langit? At sumagot si Jesus, ito na ang sinagot niya. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ano ang kahulugan po nitong bagay na ito na sinabi ng Panginoong Yesus? What is the meaning of I am the way? Pakita natin yan. Anong kahulugan ng I am the way? Dalawa po ang kahulugan niyan. Nang sabihin ni Jesus, ako ang daan. Una po ay si Jesus lang ang daan patungo sa langit. Wala nang ibang paraan para makapasok ka sa langit kundi sa pamagitan lamang ni Jesus. Kasi yung English word na way, sa Greek word, bakit ginagamitan natin ng Greek word? Para lubos nating maunawaan. Dahil ang English Bible natin ay nanggaling yan sa original Greek Bible. Ang pinagsulatan ng bagong tipan ay Greek. Kaya nga po, yung tinanslate ng marami sa English na from Greek, inaalam natin ngayon kung tama nga ba yung salitang way na yan. Ang Greek word niya ay, ano ang Greek word, kapatid, ng way? Dito, mababasa ho ninyo ay hodos. Ang Greek word niya, nabura oh. Di na ba nabura? Open and close quotation na lang yung natira. Ewan ko lang sinong bumura niyan. The Greek word is hodos. H-O-D-O-S. Meaning, road or path. Daan. Isang daan. Okay? So, si Jesus lang ang tanging daan sa langit. Kung gusto mong makapunta doon sa tahanan ng Ama, kay Jesus ka lamang lumapit dahil siya lamang ang daan patungo sa langit. Sa Acts chapter 4, verse 12, nakita natin ang talatang yan. Acts 4:12 says, and there is salvation in no one else. Wala daw pong kaligtasan sa kanino man. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Wala raw pong pangalan dito sa ibabaw ng mundong ito. Anong pangalan yan? Kahit anong pangalan naman ng relihiyon, hindi yan ang magliligtas. Dahil there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Wala raw pong pangalan. Bumanggit ka ng isang pangalan, iniisip mo makapagliligtas sa iyo sa langit. Wala raw po. Maliban sa isang pangalan lang. At sino yon?
si Jesus Christ. Kaya salvation is found in the person, Jesus Christ. Siya lamang. Kaya sinabi niya kay Tomas, hindi mo alam ang daan patungo sa tahanan ng Ama, patungo sa condominium na nihanda ko para sa iyo. Napa-imo tuloy ako. Pero okay pa rin yun. Tama ba yun? Sai, tama ba yun? Imo. Ano yung sabihin ng imo? Sa iyo, ayun. Okay, tumama pa rin. Okay. So, walang ibang daan para makadaan ka, makapasok ka sa langit, kundi si Jesus Christ. Kaya yun ang sinabing, I am the way. Ako ang daan. Pero tayo gumagawa tayo ng maraming daan para gusto natin yung shortcut. Paano yung shortcut patungo sa heaven? Walang shortcut sa heaven. Maliligaw ka pag gumawa ka ng ibang daan. Gagawa ko ng ibang daan patungo sa langit, maliligaw ka pa rin. Kasi hindi mo alam kung saan yung lugar na yun. Kahit yung mga spacecraft na pumupunta doon sa taas, hinahanap din nila kung nasaan ang tahanan ng Diyos. Milyon na kilometro ang kanilang nabibiyahe. Hindi sa lawak ng langit, hindi na alam kung saan yun. Maliligaw ka talaga. Kaya nga, yung mga namamatay, pag namatay ka at pupunta ka sa langit, hindi ka mag-isang pupunta doon sa heaven. May angel na susundo sa iyo. Nakabasa ko na maraming aklat na mga istorya ng mga taong namatay na. 6 hours, 1 hour dead, na nasa ospital, wala nang buhay. Pero nabuhay uli sila, nagkwento sila ng kanilang karanasan. Iba sa kanila ay nakakilala sa Panginoon. Sabi nila, nang siya raw ay mawala ng buhay, nagulat siya, may pumasok sa kwarto niya sa ospital, nagliliwanag ang itsura, may pakpak, anghel. At sa akala nga niya, katapusan na niya dadalin siya, dinala siya ng anghel, ginaid siya, dumaan pa nga siya doon sa tabi ng araw. Nakita pa niya yung ball. Yung araw, sabi niya, yung pala yung araw, sabi niya gano'n, puti na, hindi rin sila nasusunog. Dumaan sila sa tabi ng araw Tapos, marami silang mga Milky Way na nilagpasan. At hanggang sa nakating sila sa pintuan ng langit. Pagdating sa pintuan ng langit, akala niya makakapasok na siya. Sabi sa kanya ng anghel na nandoon, hindi mo pa panahon, bumaba ka sa lupa. Tapos inatid sa uli ng anghel pababa, hanggang sa nagising na lang siya, na siya ay, tawag dito, ay yung ini-electric, yun. Nagising na lang siya. Sabi niya, salamat Lord, hindi ko pa panahon. Kung time na niya, sa langit siya pupunta. Amen? So, ganun po, pagka nakapagbasa kayo ng mga aklat nila, Anne Sandberg, yun ang mga nabasa kong aklat, no? Mga na-record na namatay na, pero sila ay dinala ng anghel. Kasi nga, sa lawak ng anghel, maliligaw ka. Kaya wag kang gagawa ng sarili mong daan. Isa lang ang daan! Si Jesus Christ. Amen? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. At ang ikalawang kahulugan ng I am the way, it means, if you want to have an audience with God, kung gusto mong pakinggan ka ng Diyos sa iyong mga dasal, ilan sa inyo nito gusto nyong pakinggan kayo ng Diyos sa inyong mga dasal, sa inyong panalangin? At kung nais mong pakinggan ka ng Diyos, kanino ka dapat lumapit? Lumapit ka kay Jesus Christ. Pag dudulog ka sa Father, si Father, ang Aramaic word ng Father ay Abba. Kaya yung prayer ko, Abba. Maging sa Hebrew word nun. Ang Hebrew word din ng Father ay Abba. Aramaic and Hebrew word, iisa, Abba. Sabihin tatay. So, pag ikaw ay lumapit kay Tatay God, pag hindi mo ginamit ang pangalan ni Jesus, hindi ka na pakikinggan. Anong sabi ng John chapter 16, verse 23? Truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, sabi ni Jesus, He will give it to you. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang anumang hingin nyo,
kay Father God, sa pangalan ko, ay ibibigay sa inyo. So, pag lumapit ka kay Daddy God, ang dapat mong gagamitin ay Jesus. Sabi mo na ba, Abba Father, o Daddy God, o God, sa pangalan ni Jesus, tulungan mo po ako. Sasagutin ka ng Diyos. Pero pag ibang pangalan ang ginamit mo, hindi ka sagutin ng Diyos. Kasi, ang linaw na sinabi ni Jesus, I am the way. No one comes to the Father. Hindi ka pwedeng dimiretso pala sa tatay. Kailangan didiretso ka muna kay Jesus. Hindi ka pwedeng basta didiretso ka nila kay tatay. Tatay, o God, tulungan mo po ako. Oops, hinihintay yung pangalan, in Jesus' name. Kaya nga lagi pong may in Jesus' name. Yan po ang para maging effective ang prayer natin, lagi pong karugtong in Jesus' name o for Jesus' sake. Napatunayan ko na po yan. No? Ilang beses na pagka ginamit ko yung for Jesus' sake, para bagang si Father God, hindi pwedeng hindi niya sagutin ang prayer natin. Kasi, nandyan sa kanyang salita. Ang sabi ni Jesus, ang anumang hingin nyo sa tatay ko, sa pangalan ko, ay ibibigay ko sa inyo. Kaya dito ay ipinapakilala po sa atin, mga kapatid, si Daddy God ay hindi tayo pakikinggan kung hindi natin tatawagin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ano ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 1? Lalo na kung ikaw ay humihingi ng tawad. Ilang sa atin dito pag humihingi ng tawad sa Diyos, gumagamit ng pangalang Jesus. Halimbawa, hingi ka ng tawad. Diyos, patawarin mo po ako. Oops, ang di hanggang doon lang. Wala kang forgiveness na marireceive. Kailangan, Diyos, patawarin mo ako sa pangalan ni Jesus. Mapapatawad ka. Tingnan ninyo. Ano ang sulat ni Juan? Unang 1, 2, talatang 1. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Kung magkasala daw tayo raw kapatid, ay may tagapagtanggol sa ating Ama na nasa langit. Kasi pag nagkasala tayo, pwede pong hindi tayo mapatawad ni God. Ngayon, sino magtatanggol sa atin para sabihin, sige, patawarin mo na siya. Sino ang mamamagitan? Sino ang intermediary? Si Jesus Christ. Kasi siya ang sinasabi dito na tagapagtanggol. Sa English ay advocate. Ang kahulugan ay defense lawyer. Siya ang abogado natin sa langit. Kaya nga, pag nagkasala ka, Diyos, patawarin mo po ako. Pero dapat gamitin mo sa pangalan ni Jesus. Pinagsisisihan ko po ito. Ito namang si Jesus. Dahil binanggit mo ang pangalan niya. Alam niyo po, sabi sa Bible, si Jesus nasa langit ngayon. At siya ay nakaupo sa tabi ng ating Father na nasa langit. Magkatabi sila. At pag gumamit ka ng pangalang Jesus, sasabihin ni Jesus, Father, patawarin mo na siya. Namatay ako para sa kasalanan niya. Amen? At walang magagawa si Father God kundi patawarin ka. Dahil malakas si Jesus sa Father. At siya lang ang ating nag-iisang tagapamagitan. Wala nang iba pang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, si Jesus Christ lamang. Walang pwedeng mag-mediate sa iyo. Hindi ka pwedeng tumawag kay San Pedro, kay San Juan, patawarin ka ng mga kasalanan mo. Hindi ka pakikinggan ng Diyos. Isa lang ang sabi diyan kapatid, ngunit kung magkasala ka, may tagapagtanggol tayo sa Ama, sa langit. Sino ang ating tagapagtanggol? Si Jesus Christ, ang matuwid. Sino ang nagsulat niyan? Si San Juan. Sabi ni San Juan, si Jesucristo ang nag-iisang tagapagtanggol ng bawat isa sa atin sa harapan ng ating Ama na nasa langit. Amen po ba? Amen. Kaya, kay Jesus Christ, malakas na malakas ka sa Diyos.
Gusto mo ng backer. Di ba, minsan pag mag-apply ka ng trabaho, minsan ang hirap mag-apply ng trabaho, di ba? Kailangan may backer. Ngayon, gusto mo maging malakas ka sa Diyos. Yan. Sinong backer mo? Si Jesus Christ. Siya ang ituturing nating backer natin. Pag nagkasala ka, hindi mahirap sa Diyos na patawarin tayo. Alam niyo po ba yon? Kaya iba nagtataka ako eh. Sabi ko, bakit hindi ka na dumadalo? Kasi po, hanggang ngayon, feeling ko, hindi pa ako pinapatawad ng Diyos eh. Sabi ko, kailan pa yan? 10 taon na? 10 years na? Na feeling mo, ano ba nagawa mong kasalanan? Nagsinungaling. Sinungaling. Akala ko may pinatay ka ng tao. Nagsinungaling ka lang, feeling mo, hindi ka ba pinapatawad ng Diyos? Paano ka ba nanalangin? Sabi ko, patawarin niya ako. Gumamit ka ba ng pangalang Jesus? Opo. Ngayon, gumamit ka pala eh. Kaso po, mabigat pa rin po sa puso ko eh. Kako, hindi naman sinabi sa Bible eh, na ang pagpapatawad ng Diyos ay mararamdaman mo sa puso mo pagka magaang na pinatawad ka na. Ang pagpapatawad ng Diyos ay mararanasan mo sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Paniniwala na alam mo, pag humingi ka ng tawad sa Diyos at ginamit mo ang pangalang Jesus, patatawarin ka ng Panginoon. May nararamdaman ka mang kagaangan o kabigatan, basta naniniwala ka, pinatawad ka na, ay pinatawad ka na. Dahil ang paglapit sa Diyos ay sa pananampalataya. Amen? Pananampalataya po yun. Yung paglapit sa Panginoon. Kaya may mga taong walang paniniwala eh. Di ba? Ang paniniwala nila, pag gumawa sila ng mabuti, pinapapatawarin ka ng Diyos. Nasa na yung kamatayan ni Kristo para sa iyo? Di useless na yung kamatayan ni Kristo kung naniniwala ka sa paggawa mo lang ng mabuti, mapapatawad ka ng Diyos. Basahin niyo ang Biblia, si Jesucristo ay namatay sa cross para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kasi hindi natin kaya na mapatawad tayo ng Diyos sa sarili natin mabuting gawa. Kailangan may magbuwis ng buhay. Kaya ang dugo niya ay kanya pong ibinayubay sa cross para mapatawad ka. Siya na ang nagdusa, siya na ang namatay sa cross para pagbayaran niya ang kasalanan ng bawat isa sa atin. At ang kailangan mo nalang gawin ay paniwalaan ang ginawa ni Jesus Christ. At pag ikaw ay nanalig, sa iyo ang kapatawaran ng ating Diyos na buhay. Pananalig po ang importante sa lahat. Pananampalataya sa ating Panginoon. Yan po ang itinuturo po ng Biblia. Amen? Iisa lang ang ating tagapagtanggol. Yan ay si Jesus. Kaya pag nagkasala ka, ang dali po magpatawad ng Diyos, lumapit ka lang kay Jesus. Parang ganito. Halimbawa, si nanay ang malakas mong backer. Pag nagkasala ka kay tatay, lapit ka ng kay Noy, nagkamali ako. Nandiyan si Papa. Sabi ngayon ng basis ng nanay mo, si Papa mo. Patawarin mo na. Hindi, patawarin mo na. Siya na ngayon, ang kaaway niya na ngayon, si Mama mo, sila na ngayon na mag-aaway. Di nakaligtas ka ngayon. Dahil pag mahal ng tatay mo, ang nanay mo, bawat sabihin ito, yun lang, walang problema yung patatawarin na natin yan, anak natin na yan. Amen? Mahal ni Tatay God si Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya sabi sa katabi mo, kapatid, ano man ang kasalanang nagawa mo, lumapit ka sa Diyos sa pamagitan ni Kristo at patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. At ang ikalawa ay sinasabing, I am the truth. Ako ang katotohanan. Ano ang kahulugan nitong sinasabing ako ang katotohanan? Ang English word na truth, sa Greek word ay aletheia. Ibig sabihin ay sincerity. Real. No. Ano yan? No deceit. Parang hindi ko na magkadikit kasi. Not fake. Tunay. Sabi ni Jesus, ako ang tunay. Amen? Hindi po siya pekeng Panginoon. Siya ay tapat na Panginoon.
tapat po siya na ating Diyos. Si Jesucristo kasi ay naparito sa mundo. Alam niyo kung bakit siya naparito sa mundo? Hindi para lamang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Naparito si Jesus sa lupa para ipakilala niya sa atin kung sino ang tatay na Diyos. Jesus came into the world to reveal the Father. Mateo 11, talatang 27. Ano ang sabi? All things have been handed over to me by my Father. And no one knows the Son except the Father. And no one knows the Father. Ito, makinig ka. Walang sino mang nakakakilala sa Diyos Ama, kundi ang anak. At ang sino mang nais pagpahayagan ng anak patungkol sa kanyang ama. Ang sabi, no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal Him. So, para makilala mo pala ang Diyos Ama kung sino siya, si Jesus Christ ang nagpapahayag kung sino ang ating Diyos Ama. Kaya dito po, kapatid, ay pinapakilala po sa atin dito na sa pamamagitan ng pamumuhay ni Jesus Christ, ang Ama po ay nakikilala ng sino man. Kasi wala pong pwede makakita sa tatay. Nabubuhay po si tatay sa liwanag na hindi malapitan. Pag sinabing tatay, si God the Father yun. No one can see Him kasi He lives in a dazzling, brilliant light. Talagang masisilaw ka. Hindi mo siya pwedeng makita. Nasa Book of Timothy po din yun. Kaya ngayon, ipinapakilala ngayon ni Jesus kung sino si tatay. Next slide natin, makikita ninyo rito sa John 14 verse 9. Kasi si Felipe ay nagsabi sa Panginoong Jesus. Ang sabi ni Felipe sa verse 8, Lord, ipakita mo sa amin si tatay, sapat na sa amin yun. Ipakita mo sa amin ang Diyos Ama. Amen? Sapat na sa amin yun. Sumagot si Jesus sa kanya, Felipe, kay tagal nyo na akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin, pakinig ka, sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama na nasa langit. Bakit mo pa sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa tatay. Sa paanong paraan nakita si tatay? Si Jesucristo ay nakita kay Jesucristo ang katangian ng isang ama. Yung katangian ng Father God. Pinakita niya with sincerity and with all honesty. Kaya nga, the truth. Walang sino man makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ako ang daan at ako ang katotohanan. Parang ganito, hindi niya makikilala ang tatay, kundi sa pamamagitan ko. Ako magsasabi ng totoo kung sino si tatay. At ang sabi ni Jesus, si tatay ay nasa akin at ako ay nasa tatay. Hindi niya sinabing ako ang tatay. Hindi niya sinabi, kundi ang tatay ay nasa kanya. Parang ganito. May nagsabi na ba sa inyo? Gusto kong makita si Jesus eh. Pakita mo nga sa akin si Jesus. Pwede ba magsalita ka na? Hindi mo ba nakikita si Jesus sa akin? Amen? Gusto mong makita si Jesus? Tignan mo ko. Hindi mo ba nakikita si Jesus sa akin? Hindi nangangahulugan, ikaw si Jesus. Kundi ipinapakilala mo kung sino si Jesus sa pamagitan ng iyong mga salita at sa pamagitan ng iyong mga gawa. Kaya makita ho natin dito na ang sabi sa verse 10, do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? At ano ang pagkapatunay? The words that I say to you, I do not speak on my own authority. Yung mga salitang lumalabas sa bibig ko, hindi sa akin yun, sabi ni Jesus. Sa tatay
galing. Parang ganito. Gusto mong makita si Jesus sa buhay ko. Yung mga sinasabi ko, nagmumura ba ako? Di ba wala kang narinig na mura sa akin? Nagsasita ba ako ng masama sa kapwa? Wala kang narinig sa akin? Ganyan si Jesus. Nakuha nyo? Ganyan si Father God. Yung salitang lumalabas sa bibig ko. No? At ang sabi rito, but the Father who dwells in me does His works. Yung ginagawa ko. Yan. Yung ginagawa ko, masdan ninyo yung ginagawa ko. Masdan nyo yung pamumuhay ko. Ipinapakilala ni Jesucristo si Tatay God bilang isang tatay na mapagmahal, isang tatay na mapagpatawad, isang tatay na maawain sa pamagitan ng kinwento niyang the parable of the lost son. Nagkwento siya na may isang ama, may dalawang anak, isang bunso, nagrebelde sa tatay at hiningi ang kanyang mana. At binigay naman ng tatay. Tapos nung maibenta na, yung mana niya na yon, inilustay sa mga bisyo. And then naghirap yung buhay ng bunso na kumuha ng kanyang mana. Nag-isip siya, babalik na ako uli sa tatay ko. At nang ito'y bumalik sa tatay niya, nagsabi ng Luke chapter 15, naawa ang tatay. At ang sabi, tumakbo, papalapit sa anak na bunso na nagrebelde, niyakap yung anak. Ano yung pinakikita ni Jesus doon? Ganun ang Ama na nasa langit. Amen po ba? Kaya may mga tao, may mga lumapit, inakusahan, isang babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya. Ang sabi ng mga religious leaders, yan, nahuli namin yan sa pangangalo niya. Ano sinasabi sa kasulatan ni Moses? Dapat patayin ang mga yan. Batuhin hanggang sa mamatay. Sinabi kay Jesus Christ yun. Pero ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, sige, ang sino mang sa inyong walang nagagawang kasalanan, ang unang bumato doon sa babae. Eh di na-convicta silang lahat. Lahat na may dalang bato, binitawan ng mga bato, nag-alisan. Tapos nung sila na lang dalawa yung babae, sabi ni Jesus, wala bang bumato sa iyo? Wala po. Ako man, hindi rin kita hahatulan. Wow! Umuwi ka na at huwag ka nang magkasala. Yun, kapatid, ay katangian ng tatay sa langit. Ipinakilala niya na ang tatay natin sa langit ay mapagpatawad na Diyos. Siya, kapatid, ay isang Diyos na maawain, mahabagin, nagbibigay ng ikalawang chance. Yun ang pagpapakilala ni Jesus Christ. Doon po, kapatid, sa isang babae na nahulihan sa akto ng pangangalo niya. Tapos, minsan naglalakad si Jesucristo sa bayan ng Nain. Nasa lubog niya, may procession, may ililibing. Nakita niya, may isang babae doon, iyak ng iyak, halos hinihimatay. Kasi balo na pala ito, namatayan na nag-iisang anak. At yung pong kabaong, bit-bit-bit-bit ng mga kabataan, nakita ni Jesucristo, yung pong balo, na iyak ng iyak, na sabi niya, out of compassion, sinabi ni Jesus, huminto kayo. Mamaya ay hinawakan niya yung kabaong at sabi niya doon sa namatay na binata, bumangon ka. Sa harapan ng mga tao, biglang bumangon yung binata. Nagulat lahat ng mga tao, tapos ibinigay niya sa nanay. Tuwang-tuwa yung nanay. Ano yun? Yung compassion na yun. Pinakikita lamang ni Jesus, ganun ang Ama na nasa langit. Kaya nga si Jesucristo ay ang katotohanan nagpapahayag, sino si Tatay? Makikita ninyo ang karakter ni Tatay sa kanyang anak. Kaya may sinasabing, like father, like son. Totoo kaya yun sa buhay niyo? Kaya lang, bisa sa kasamaan, di ba? Pag sinabi, naku, gumawa ka na naman ng ganyan, talagang manang-mana ka sa tatay mo. Di ba? No? Sinasabi. Di ba? Pero sa kasamaan yun. Pero tayo, pinakikita lamang dito sa ating kapatid na si Jesucristo ay tunay po na siya ang nagpapakita ng katibayan kung sino si Jesus. Siya ang daan at siya ang katotohanan. Walang kasinungalingan kay Jesus. At kauli-ulian, ikatlo, ang sabi ni Jesus, ako ang buhay. I am the life. Ano yung life na sinasabi ni Jesus? Walang pwedeng dumiretso kay tatay. Kung gusto nyo ng buhay,
Walang pwedeng dumiretsa kay Tatay God, kundi sa akin kayo dadaan. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Ano ba ibig sabihin ng tatay dyan? Makita niyo po rito ang tatay, ng buhay pala. Yung life dyan, sa Greek word ay zoe. Nang ibig sabihin ay abundant life, eternal life, a fulfilled life. At hindi nyo matatagpuan ang ganyang uri ng buhay na kung kayo ay didiretso kay tatay. Kung didiretso kayo kay tatay, hindi nyo matatagpuan ang ganyang uri ng buhay. Bakit? Sapagkat dito po, mga kapatid, ay ipinapakilala lamang po sa atin na kay Kristo lamang matatagpuan ang perpektong buhay. Dahil yung Zoe life na yan ay isang perpektong buhay sapagkat yan po ay ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang kamatayan, isang buhay na puno ng saya, buhay na puno ng ligaya at kapayapaan. Kaya nga po, ano ang sabi ni Apostol Juan kay Jesus? No? Kay Jesus matatanggap ang Zoe life kung magtitiwala lamang sa Kanya. Kaya ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung gusto ninyo ng eternal life, hindi kayo pwedeng dumiretso kay Daddy God. Dumaan kayo sa akin, sabi ni Jesus Christ. May mababasa tayo sa aklat ng Jeremias, 17, talatang 5. Sinabi ng Diyos, susumpain ang sinumang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Ang sabi naman dito, kapatid, sa unang 1:5-13, pag nagtiwala ka kay Heso Kristo, hindi sumpa ang tatanggapin mo, kundi buhay na walang hanggan. Kung magkagayon, si Jesus ay hindi pala tao lang. Dahil kung tao lang si Heso Kristo, at nagtiwala ka sa Kanya, sa halip na walang hanggang buhay ang tatanggapin mo, ay walang hanggang kamatayan. Kasi sabi ng Bible, sumpain ang sinumang nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Na ngayon, ang sabi naman ni Apostol Juan dito, pag nagtiwala ka kay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. So therefore, si Yesu Kristo ay hindi po pala isang tao lang. Yes, naging tao siya. Totoong tao. Pero sa kabilang banda, on the other side of the coin, Jesus is also God. Bakit? Sapagkat walang tao na pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kasi kung yung katabi mo, sasabihin sa'yo, oy, magtiwala ka sa akin, ako magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Sakalin mo yan. Hindi totoo yun. Amen? Dahil tao lang yan. Amen? Walang taong pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan, kundi ang Diyos lamang. Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang pwedeng dumiretso sa tatay, kundi sa akin lamang. Kaya kay Jesus lamang, kapatid, masusumpungan natin ang tunay na buhay na walang hanggan. Palakpakan natin si Lord. At diyan nagwawakas ang kasaysayang ito ng topic natin. Patungkol sa Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Sino sa inyo rito, kapatid, naniniwala may kondo ka sa langit? Kaya wag kang mainggit sa mga may kondo sa lupa kasi yung kondo, 50 years lang ang buhay ng mga condominium dito. Alam niyo ba yun? 50 years lang ang buhay ng mga condominium building dito. Paano mo nalaman? Ahente ka ba? Bigyan mo ng mikrofon. Yung sa may Santa Mesa po. Oo. Tapos po, parang nag-worry po sila kasi alam po nila na pag tumagal po is gigibain daw po yung building na daw po na yun. Totoo po yun. Pero pagka ginawa uli, i-offer sa kanila, sila yung first na i-offeran. Kaya lang, siyempre, wala na. Ang kasi 50 years lang po. Pero yung kondo natin sa langit, eternal yun. Hindi for 50 years yun.
Kaya huwag kang mainggit sa may kondo dahil meron kang exclusive kondo at ang kondo na yun ay hindi yari sa lupa, kundi yari, kapatid, sa kamay ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Magkakakondo ka. Kaya hindi nakapagtataka bakit yung mga alagad hindi natatakot mamatay. Basahin niyo yung Bible. Hindi sila takot mamatay. Maging church history, pag pinag-aralan nyo, walang sino man sa mga alagad ang natakot mamatay. Mas gusto pa nga nilang mamatay para kay Jesus Christ. Dahil alam nila, sure sila, pag namatay sila, makakarating sila sa kondo nila sa langit. Wow! Amen po ba? Pinaniniwalaan kasi nila yon. Amen. Kaya ang sa akin, dahil sa katotohanan yan, ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa ay yung mga taong nananalig kay Jesus Christ. Dahil safe ka na kay Lord. Kahit ilang taong ka dito sa mundong ito, hindi masisira yung kondo mo sa langit. Walang kasiraan yun. At alam niyo po ba, pag binasa niyo ang Book of Revelation, may kondo ka na, pero yung kalyang dadaanan mo ay yari sa ginto. Alam niyo ba yan? Hindi makapaniwala si Rico. Alam niyo ba yun? Nasa Bible po yun. Sabi ni Apostol Juan yun, pinakita sa kanya. Yung streets doon sa syudad sa heaven ay yari sa ginto. Dati yung ginto lang, sinusuot-suot lang. Ngayon, kapatid, tatapakan mo na yung ginto. Wow! Hallelujah! Grabe! Kaya sabi sa katabi mo, kaya magising ka na. Tapos na ang gawain. Amen? Tumayo tayong lahat, mga minamahal. May natutunan